kayo po ba ay abogado ng Lucky South 99? Hindi po, wala po akong attorney-client relationship sa kahit sino na shareholder or officer ng Lucky Star. From that Lucky South. answer of Attorney Roque, Mr. Chair, I wish to share to the committee the case of Eusebio Sison versus Attorney Lourdes Dumlao. This is AC number 11959, April 28, 2021. If I may quote, a lawyer-client relationship is established when lawyers consistently manifest to a person consulting them that they would provide legal representation or assistance, regardless of the close ties between the parties or the lack of written contract or the non-payment of legal fees. It is very clear, Mr. Chair, that from the definition of a lawyer-client relationship, kahit walang kontrata, kahit walang payment of legal fees, the moment the client starts seeking advice and the lawyer starts giving advice, a client-attorney relationship is created. Can we be enlightened on this, Mr. Chair, from Attorney Roque? Kani siya na hearing katuning kay Roque nga gipatawag siya sa lower house sa mga congressman kay mag-conduct sila og kanang tong related sa pogo nga mga inquiries. So karon ang kani magud ginadinay magud ni Roque na wala daw siya lawyer-client relationship sa Lucky 7. South Lucky 7. Mao na siya ang pogo. Gina-deny niya kay kanang dili siya involved gyud ba kay nakita mo sila nakit-an nga organizational chart nga si Roque is legal counsel na dito. So karon na isa ka congresswoman dito sa hearing nga gipakita niya ang basihan sa lawyer-client relationship. Kanang ano ba? Kano sa ka maturing or ma-considera nga client ka? Kano sa ka makonsidera nga ikaw abogado ka sa isa ka tao or isa ka korporasyon like inana. So kaning gi-cite ni Congresswoman is gikan ni siya sa isa ka kaso ni Eusebio Sison against kay versus Attorney Dumlao. Ang nahitabo magla ni kani si Eusebio Sison ni Dol kay Attorney Dumlao kay magpaana lagi daw siya sa iyang asawa. Karon ang nahitabo naghatag siya 35,000 tapos kani sa Attorney Dumlao gibayad yang 35,000 dito sa psychologist para sa psychological examination kung sa result kay mo na siyang basihan kung okay ba ang annulment. Okay, kay ang annulment magud is ang basihan na is psychological incapacitated. Daghay kanang term daghay kanang ginabasehan ng psychological incapacitated. For example kanang halimbawa dili mo tindog imuha, example na siya kanang incapacity. Magiging ground na siya sa annulment. Maging basihan sa annulment. So karon after 9 months wala mo gi-update si Attorney Dumlao kay Sison. So motong si Sison na lang naisip na lang niya nga mag-update sa iya tapos karon na hitabo nga i-withdraw niya ni Sison kay kinahanglan nilang kwarta ana. So mo na istorya nga nahitabo. So karon ang version po ni Dumlao murag wala niya gi-proceed ang kaso kay ang nahitabo mo gud hangyo ang asawa ni Sison nga dili na lang kay murag skandalo sa pamilya murag ana gud. So karon ang gina-insist ni this Sison nga dili pwede ana kay wala man nawala kumbaga nagkaroon man sila og arrangement daw sila. So ipakita niya ang mga text nila, messages og dito nabalaan nga nagiday sila ginistoryahan about sa kaso. So mo na diri ang gina-insist ni Attorney Dumlao nga wala man daw sila kontrata tapos ni adto lang na siya kay amigo sila inana wala sila kumbaga wala sila nga ang kaso inana kanang i-proceed ang annulment di ay. So
ang ginayon si Dumlao. So karon naabot sa Supreme Court, mo ingon ni Leonen. Si Leonen is isa ni siya sa mga judges sa Supreme Court sa kaninga time 2021. Ang gingon ni Justice Leonen na ang lawyer-client relationship daw mahitabo daw na siya pag permanente na ba nga consistently kanang sunod-sunod na nga nagapakita ang tao nga nagapangayog konsulta sa lawyer nga ang katong ang katong lawyer nga mag-provide siya, nagapakita ang lawyer sa tao nga sunod-sunod nga nagahatag siya consultation dito sa lawyer, inana kanang advice, mga opinion, etc. or kanang legal representation kana nana ba kay maghimo sila arrangement nga ma-appear sa korte, siya ang maging abogado niya or mag-provide siya mga legal assistance, may mga paperwork, example kanang maghimo og demand letter kay naisinglon isa na siya dito. So inana, so dili daw basihan nga kailangan kung dili daw basihan nga kung amigo lang mo inana, so wala mo'y client relationship kay dili kumbaga dili na siya magiging factor or basihan nga wala mo'y client. So maski pa igsuon mo ipapananim mo basta kay nag-render kag kanang naghatag ka sa iyang serbisyo nga legal or naghatag ka siya assistance nga legal, so makonsidera na siya as kanang namoy lawyer-client relationship. Okay. Ang isa pa, maski daw wala mo'y kontrata or maski pa daw kung may kontrata, kung wala gibayaran, maski pa daw wala gibayaran or maski pag walay kontrata, walay gibayaran nga lawyer's fee or legal fees, as long as naa daw mo'y makakita nga na mo'y sunod-sunod nga kanang naipakita sa lawyer ba nga na mga ebidensya nga nagkita mo, nagistorya mo, etc. Masipag sa cellphone pa na, sa FB, Facebook Messenger or whatever nga asa mo nakita face to face, makonsidera na siya as na mo'y lawyer-client relationship. ang giproblemahan na maguna ko ani kay niingon man gud si Congresswoman nga the moment daw na mag-start daw ang pagkita, ma-consider na siya as lawyer-client relationship. Murag iba siya sa giingon ni Justice Leonen nga consistently. Di man gud ka makaingon nga sunod-sunod kung kaisa lang mo nagkita. Ang iyang kung ginano diri nga sunod-sunod nga mo nga naipakita nga sunod-sunod iyong pagkita ba pag-istorya. Pero kung halimbawa nagstorya lang mo kaisa inaana, so masila dahil mo nag-meet and greet lang mo unsa, wala pa lawyer-client relationship kung inana. Kung mao ni ang ginapasabot ni Leonen kay nagbanggit man siya word na consistently manifest. Kanang nagapakita kag sunod-sunod. Suminon several times kanang kadaghan nga pagpakita nimo. Okay, salamat.